Skinny bitopu. Skinny bitopu. Time check natin 8:37 nga pala yun. Ganda oh. Tapos meron pa dun parang oh. Ang ganda dito. Banahaw pa nang gagaling ang tubig na yan oh. So yan oh. Sobrang linaw ng tubig, running water. So what's up mga Rads? Ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So nandito na naman tayo sa ating bagong Rad Venture episode 36 ng isa sa ating mga gala no? So yan, ngayon naman pupunta tayo ngayon sa Boying Resort. So Boying Resort nga po pala ay located sa San Pablo, Laguna. Sa mga hindi po nakakaalam, ayun po ay running water na sobrang lamig ng tubig. At sa mga hindi po nakakaalam, ang Boying Resort nga po pala ay meron ng campsite sa loob ano? So yun, doon po tayo pupunta. So nagaya po ulit sina mga tropa natin. At pupunta po tayo ngayon kay Byron at Jewel. Doon na dadala ko po ng pambisi, sana. Well, actually wala tayong dalang ano ngayon, mga tent, sa mga pang-camping. Parang ano lang tayo doon, tatambay lang tayo doon. Tapos papakita ko sa inyo yung lugar. Actually, nung unang punta natin doon, nung isang nagpunta tayo ng Boying ay napasyalan, nakita ko na yon yung pinaka parang campsite. Kasi nagulat ako may campsite na nga. Nagpunta kami doon sa mismong resort, hindi doon sa campsite pa. Kasi magkaiba pa siya ng ano, parang magkaiba ng bayad ano. So yan, papakita ko naman sa inyo yung pinaka campsite. Tapos syempre susubukan natin na magkaroon ng idea pagdating sa mga presyo, ganyan, sa mga tent pitching, entrance, car camping, moto camping, at sa mga cottages and mga rooms nila no? So bibigyan ko kayo ng idea. So time check nga pala natin ay 3:31 ng hapon. Ngayon ay February 24, 2026. So yan, update ko lang kayo mamaya guys. At may bibilin pa ako sa daan. May pinabibili sila Jewel na kulang, naubusan na daw ng butane. So bibili tayo dyan sa malakas, sa mura lang, sa Dali, mura sa Dali eh. Tapos may papabili na ng konti na iba. So yan, update ko lang kayo mamaya. Peace out. So malas guys, di pa nakakalayo, inabot na agad ng ambon. Parang dalang hide, ewan ko kung dalihangin lang to. So what's up mga Rads, time check natin ay 4:26. Ewan ko kung nandito pa sila, kakarating lang natin. So check muna natin sila. And so what's up mga Rads, so yan, nandito na tayo sa Santa Monica. Kakalabas lang natin ang subdivision nila Byron no? Papunta na tayo doon. Time check natin is 5 PM. Ayan, palis na kami. Peace out. What's up guys, tunay na to. Pupunta na talaga tayo. Sinundo lang natin yung kapatid na Eli, isang isa. Time check natin ay 5:38. Nandito tayo sa may Linville, Wawa. Skinny bitopu. Skinny bitopu. And so what's up mga Rads, nandito na tayo sa bandang Shetilig, Barangay 3, San Pablo. So yan, nakalimutan pala yung pagkain doon sa bahay nila Byron no? So ang gagawin, bibili na lang yata dito na maluluto sa Alphamart. At ayan, kasama natin si Topo Dog. Topo Dog. Bibili na lang sila doon. Sayang, nakalimutan. Bagay, may re-rep naman yun doon, kaya hindi naman masisira eh. No, wala nang problema eh. So yan, update ko na kayo. Malapit-lapit na naman kami. Pagtapos naman din ni Mami Lay, diretso na kami doon. So yan, peace out mga Rads. Tirin. Yan, so what's up mga Rads, muna tayo kay Byron. Bibili tayo ng kamatis, kalamansi, sibuyas. At yun ang gagamitin natin pang luto for tonight. For tonight is the night just to become one. Ayan, update ko lang kayo guys. Peace out muna. And so what's up mga Rads, so nakabili na tayo ng mga kailangan na at nakapagpagas na rin tayo. 6:14, time check natin na 6:14. Papasok na tayo dito sa Boying. Yan, check na rin natin kung ano na bang kalagayan ng daan dito. Sobrang lubak-lubak kasi dito dati. At may bagong bukas din dito na parang isang medyo magandang resort, yung Diwata. Papasok lang din dito, madadaanan bago mag-Boying ano. Yan, let's go, check natin.
lubak-lubak doon sa parting tulay, doon sa may tulay. Yan o, Diwata Resort. 300 meters away. Yan o. Diwata Nature Resort. Huling daan natin dito dati, ginagawa pa lang yan eh. Ngayon eh, sabagay matagal na naman tapos yan. Yan. Pagadug. Same pa rin. Same as before pa rin ang daan dito. Walang halos pinagbago, no? Medyo mas lumala lang ng slight. Yan, tapos ito naman yung pinagsimingan natin dati, oh. Dito nag-birthday. Ito yung dito natin na-celebrate yung huling birthday ni Papa. Villa Ascension Resort. Nung nag-birthday si Papa dyan, eh, nilibre na si Papa kasi birthday niya. Ang huling birthday. Ito parang yung natadaanan dito na ano, tubig. Yan guys, andito na tayo sa Boying Resort. No pay, no entry. Daytime 50 per person. Overnight natin ay 70 per person dito. So yan, may campsite na rin. Kasitas nila ay max of 10 per time, 10 packs ay 1.5, 10 pitching naman ay 150. Bring your own tent. So mura na. 450 lang ang 10 pitching. Ano po ada? Ilag mo sila. Yan guys, amin nakalagay na bawal magmobba ng motor. Kayo bomba kayo ng bomba. So yan mga rads, bibigyan tayo ng special tour ni Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Ray po. Ray, yan. Okay, wait lang. Double deck po yan. Ito double deck. Okay, sa 1.5, hanggang 8 tao to, no? Opo. Malaki. Tapos may sariling charger, ayun maganda. Sariling saksakan. Tapos may electric pump pa. Opo, tapos may TV dito. May? TV. May libreng TV kasama yan. Anong signal lang siya sa normal na TV? Okay, pwede na rin. Itong switch na to para saan? Sa electric fan. Electric fan. Ito may electric fan din sa labas, may electric fan sa loob. Opo. Tapos 1.5 lang, may kutsyon na taas at baba. Ayos na, solid na to. Yan, tapos maganda pa, puro ilaw na, tapos may lamesa pa sa ibabaw. Ay, solid. Dito lang yan sa Boying Resort na meron ng campsite ngayon. Okay na, sir? Okay na, boss. Thank you. Nagkaroon tayo ng special tour. Salamat kay Boss Ray. And so what's up mga Rad? So ito yung Kuya Rad. So nandito tayo sa pinakadulo nitong Boying, Casa Grande. So pinagbigyan tayo ni Kuya na makakita itong Casa Grande nila. Yung ganda, liwanag.
Sa Casa Grande, kasama na po itong parang volleyball, ano? Opo, pero po yan. Ito yung mismo, yung hall. Opo. Magkano ang renta dito, kuya? Ano po ay 2,000. Meron na po siyang 6 na mesa, saka po 24 pesos na upuan. Okay, kasi hanggang 40 persons, 2,000 pesos lang, ano? Sulit na, mga birthday yan, ano? Pwede dito, no? Yung time check natin, 8:37 nga pala yun, ganda, oh. Tapos meron pa dun parang pwedeng picturean. Anong sa kabila niyan, parang, ano na? Farm na po yan. Farm na. Farm po ng gulay. Aba, tapos may sariling CR. Maganda yung may sariling CR dito. Kasi yung iba, medyo kakaunti yung CR. Minsan, lilipat ka pa ng ano eh. Lalakad ka pa ng malayo. Ang ganda dun, oh. Ano lakad dito kayo? Pakita ko lang ito. Ang ganda dito. Ang ganda. Saka, mas tahimik dito. Oh. Pagka dito ka nagrenta, Casa Grande, 2K lang guys. Mura na yun. Hanggang 40 ng tao na. Grabe. Ito. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Tapos may tambayan pa dito. May mga ilaw. Kompleto sila ng mga ilaw-ilaw. Oh. Ayos ah. Oh. Lugi ka pa dyan. Oh. Lugi ka pa ba dyan? Oh. Oh. Ang ganda dito. Oh, Boying campsite. Oh. Kailangan pa ba ng ano niyan? Oh, ang ganda oh. Ayos ah. Ngayon ko lang nakita yung parte na to ng Boying. May duyan pa doon, may pesto, pwedeng tumambay. Maganda. Kompleto ng ilaw oh. Yung liwanag. Kompleto ng ilaw dito. Pero ito kuya, nakakapunta lang dito pag narkila yung Casa Grande? O pag may nag-arkila dun sa mga ano doon? Pag sa araw na po, kahit po walang araw na nag-arkila din na kaming customer o Pwede pumunta. pwede po dito mamasyal, gumala. Pero pagkagabi, Yun lang, bawal. bawal na kasi siyempre Pwede po eh, halimbawa yung ganun, mga saglit na lang, sinasamahan na namin pag may okay, okay. Pero wala ba, may nag-rent doon sa Kubo? Doon sa Kubo natin 1.5. Ay, pwede po. Halimbawa, Bubuksan ng ilaw dito? bukas pa rin lahat. Ayos yun. Kahit isang kubo lang po, hindi kayo po nasa Casa Grande, open po lahat ang ilaw dito. Okay, ayos. Saka, siyempre, bagong gawa yung CR, maganda talaga, maganda pa talaga, ano? Ayos na ayos pa. Kasi, matagal na rin ako kasing customer dito sa Boying sa, ano bata pa lang po, Boying na talaga. Hindi totoo yan. Resort lang, kasi maliit pa ako nung nagsusiming dito sa Boying eh. Unang-unang panahon pa yun, katanda ko pa nga si kuya, yung medyo maliit, lagi bantay din sa kasi nanay sa may tindahan. Ngayon, ang ganda na dito. Sulit na sa pag-arkila ng Casa Grande, pag birthday yan, debut, graduation party, no, mga ganun, ano. Tignan natin yung nila, lababo, CR. Ang ganda na sa lababo nila, tiles na, may sariling ilaw. Ang tubig nito kuya, meron naman. Meron po rin po. May shower pa oh. Shower po lahat ang CRD. Diba, simple lang siya, may sabitan, may ano pa dito, may glass, may shower. Wala lang tao dito na nagre-renta pa eh. Minsan siguro pagka madami. Sigurado, ang ganda naman eh. Sen, ano kung pangalan nyo nga kuya? Jomil 1 po. Jomel, ako po. Pinakang-code name ko po dito sa Boyeng kasi dalawa po kami Jomil dito eh. Kaya may code name kayo para di magkalituhan, ano? Okay. Ayos, ano? Ang ganda dito. Salamat kaya, Jomil. Jomil 1. Ang ganda. Grabe, oh. Ngayon ko lang nakita tong parte ng to ng Boying. Ayos dito. Yan guys, so pagka-arkila kayo, 2,000 lang yan. May ceiling fan pa sa taas, oh. Tapos mataas ng lugar na to siguro pagka umaga, madaling araw, tanghali, hindi naman ganun kainit kasi mahangin niya sigurado. Tapos ang ganda ng pwesto nitong Casita 2, Casita 8 saka 7 yata ito, ari ko. Ang ganda ng pwesto. Nasa tabi siya ng parang medyo pababa. Medyo may view ka pa dyan. Tapos dito may laruan pa, oh. Yun ko lang nakita to. Tapos siyempre may sariling CR, ayun ang nagpangganda dito, may sarili ng CR. Hindi ko alam kung CR pa rin to, pero sulit na rin doon kasi malapit lang. Yan, off limits na doon kasi medyo baka malaglag kayo. Ayos, sulit na din. So yan, time check natin mga rods ay 9:44, naputol yung video natin kanina yung CR dito.
Ito, yan, nakita niyo yung CR kanina doon. So ito mas maganda yung CR dito. May flash. Oh, working yung flash. Diba? May bidet pa yan. Lagyan ng basura, may timba, may shower, may faucet. So, kumpleto, no? Ganda. Saka lahat ng CR dito may ano, no? Nakatiles na sila lahat. Ayos, maganda ang ilaw, maganda aesthetic din yung itsura ng CR. Dalawa. Marami doon, may dalawa. Tapos yun isa pinakamagandang spot doon. Tapos meron din doon CR. Dito wala. Tapos ito kasita 4. Lahat ng kasita meron silang parang table na nakasama. So sobrang solid ano. Ayun, may mga table na kasama. Tapos maganda yung ano, kubo siya na ano. Tapos yung taas niya ay nakalimutan ko tawag din sa taas na yan. Anahaw ba yan? Basta nakalimutan ko na yung hindi siya mainit, yung typical na kubo yun. So yun, nakita niyo naman yung loob niya, pare-pares lang doon naman ang itsura ng loob ng mga kubo na to. So katulad din sa kabila, meron siya dito parang dining area. So may kasama ng table, may table sa labas, may table sa loob. Tapos sementerdo yun dito. Tapos ang maganda sa kanya, so double deck siya sa loob, may mga foam na, may upuan pa sa tabi, lalagyan ng gamit, pwede lalagyan ng gamit sa ilalim, may saksakan sa loob lahat. Katulad na nakita nyo kanina doon. At ang maganda sa kanya, meron pa siyang ganito. O, di ba? O, kumpleto. O, pagka tapos yung maligo, naligo kayo dyan sa ano, meron siyang kasama, meron siyang sampayan na ganito. Saka lahat ng ganito nila, ng kubo, kasitas, ay meron nang kasamang ihawan. So meron nang ihawan siya dito. Pero kung halimbawa naman na naulan at talagang hindi na kayo mapipigilan sa pag-iihaw, meron din doon sa malapit sa CR doon. So may ihawan doon na mayroong bubong, katabi siya ng lababo, sa kami yung katabi ng CR doon sa kabila. Yan. Ito pa yung isa, kasita 5. Tapos ito palang Boeing guys, itong pinaka-campsite ng Boeing ano. Dating, ay nga, bali alam ko naman na dati talaga tong manukan kasi kita ko naman to dati na puro manok to, nasilip ko na to dati. Puro manok talaga siya dito. Yan dito, puro manok. Ang nangyari daw, yung naupa pala dito na nagmamanok ay parang hindi na umupa, lumipat na ng pwesto. So naisip naman ng may-ari, which is a smart move naman kasi usong-uso ngayon ng camping. So sadyang medyo magandang, saka maganda yung lugar na to for camping kasi malawak siya at the same time medyo green at malayo, medyo malayo siya dun sa mga nagkakantahan ano. Tapos lalo na kung yun, napansin niyo naman, nakita niyo kanina doon sa taas, ang ganda ng pwesto no. Then apasyal ko kayo dito sa may bonfire area naman. Yan, tapos dito mga rads, meron silang bonfire area. So every 9 PM daw yata may bonfire sila dito. So libre na yan no. Kasama na yan. Tapos may upuan pa dito, nakatalis din lahat. Tapos yan yung mga kubo, kasitas. Maganda dito, child friendly, saka pet friendly siya. Kasi ano, may mga palaruan pa dyan. Smoking area, may smoking area din sila. Tapos din may mga palaruan sila pang bata dito. Pwedeng dali ng mga bata, mag-enjoy din sigurado. Ayun o, meron pang farm. Ba, may farm nga. Tunay na farm. O, meron mga pang-activities pang bata dito. Ay, off limits na yung farm. Siguro kailangan may kasama ka. Ayun yung farm. Oh, may mga manok siya na may alaga din ako ganyan, Chinese silky. Saka parang ano, ewan ko kung ano meron dun. So farm, pero may nakalagay na off limits, so huwag na natin puntahan. At bawal pala dun. Tapos ito, magandang pwesto tong kubo na to, nasa pinakataas. Ayun o. Nasa pinakataas siya. Sobrang presko dyan, mahangin sigurado. Tapos, yun, bali ilalagay ko naman dito. Kahit di ko na siguro banggitin yung ano eh. Sa dulo ko na ilalagay yung sa entrance sa curtain pitching para tapusin nyo naman yung video. Kasi pag sinabi ko kagad, baka di nyo tapusin yung video eh. No? Nakita dito, pwede naman siguro umakyat dito sa banda rito. So, yan. Tapos meron pa silang area dito na ganito. Yan, so merong cover. Ako kung anong area to, pwede siguro pumesto dito. Kung halimbawa may table lang. Ganyan. Tapos ito pa yung isang kasitas nila, kasitas 2. Lahat ng kasitas din nila parang lahat may mga ilaw na ganyan. Yan. Para ka na nagbahay dyan. Ano lang yan, 1.5 lang hanggang 8 tao na. Tapos dito meron kang view. So makikita mo naman kung ano nangyayari dito sa labas. So, pagka umaga, yan ganyan. Kita mo kung ano nangyayari dito sa labas. Tapos dito, bawal na dito siguro. Kasi medyo delikado na yung pababa na, lalo yung mga bata. So yan.
dating resort lang na nagkaroon na ng campsite at sobrang ganda naman ng kinalabasan. Shoutout sa may-ari. Ayos na ayos itong inyong campsite po, no? Ang ganda. Pakita ko naman yung CR doon. Pinakamalapit sa pinag-setupan natin. Yan. Ito naman yung isang kasita. So, ayun nga pala, sabi ng mga bantay, no? Bawal palang pumark dito sa o pumesto sa harap ng mga kasitas kasi kasama yan sa babayaran ng mga nag-arkila nitong kubo, no? So yan, paalala, pag-iingatan po natin ng mga dalang mahalagang cellphone gamit, hindi po nananagutan ang management sa anumang insidente ng pagkawala o pagkasira. So yun, narinig niyo naman. Tapos ito yung ating canopy nila, Jeng na bagot, dent yan. Oh, laki. Nandiyan sila. Tapos yan, ito yung mga natin. Dito tayo sa likod dumaan. So yan. May basurahan. So maganda sa kanila, no? Pag may pumesto, ilalagyan nila ng basurahan sa malapit, which is a good move naman kasi isa sa napansin ko sa ibang campsite, medyo siya, ang nangyayari is parang kanya-kanya na ng dala ng basura. Okay lang naman yun, kaso nga lang mas maganda kung meron parang designated na lalagyan ng basurahan para mas madaling itapon ng basura. Meron ba to? Tapos yun, yun, ang ganda nung nila, oh. Actually, hindi mo na kailangan magdala ng tent. Itong tarp pa lang na nila, eh. Parang ito na mismong tent, mountain hiker. Dito yung tulugan, parang meron ka pa dong bukana. Tapos ayun naman, parang dining area all around na lahat na pwede mong gawin dong kusina, ganyan. Ayun yung motor natin, oh. Tapos yan, may mga upuan dito na simple lang na pwede mong upuan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, ihawan, oh. Ito yung ihawan nila, ang ganda, oh. So may ilaw na siya dito. Tapos ang maganda dyan, kung halimbawa kahit naulan, medyo mas safe ang pag-iihaw nyo dito. Kasi maganda yung ihawan nila dito. May sariling ilaw. Yan, may bubong. Tiles pa yung apakan, sementado, stainless ang ihawan. Kaya mas maganda. May patungan pa sa gilid. Tapos dito may access ka sa gripo, sa tubig. Yan, kung halimbawa, uhinaw ka ng panan, dyan lang yan. Tapos ito naman ay yung kanilang lababo, yan, ganyan. Dito maghihiwa, pwede ka maghiwa, maglinis ng mga karne, isda. Tapos maganda dito, may sarili na silang saksakan dito. Kung ba, mag-ano ka siguro ng rice cooker siguro or electric na mga gamit mo, pwede mong saksak siguro dyan. Tapos madami siya. Check natin tubig. Yan, yung nakagandaan dito, malakas din ang tubig. Isa sa mga na-experience ko doon sa huling campsite na pinuntahan natin, mahina yung tubig. Medyo hassle pang maghuhugas ka ng pinggan, maghuhugas ng pinagkainan. Tapos ito naman yung CR dito sa dulo. Pakita ko din sa inyo, no? Yan, oh. Simple lang siya, hindi mo masasabing maliit, eh. Simple ang tawag sa kanya. Tingnan mo, check natin, buksan natin. Diba? Yan. Tapos check natin. Working ang bidet. Lakas. Flash. Ay, working. Isa ka pa nakasangkansang ka pa. Papunta mo ng campsite, may bidet, may flash, kompleto, may saksakan tayo, sampayan, mga gamit, damit mo. Tapos yan, may lalagyan ka dito ng mga sabon o ano man, meron ka pa ring kung ba, sanay ka siyempre tayo mga Pinoy, lagi naman tayo may balde, ganyan. May shower ka pa, di ba? Ang ganda nitong campsite na to, sobrang bago pa lang din siya, almost 2 years pa lang daw siya, no? Kaya mas maganda yan, mapuntahan nyo na kaagad habang maaga pa. Tapos ito, yan, may dalawang CR dito. Tapos yung iba sarado kasi siyempre hindi naman peak season ngayon, kaya pwede pang isarado yan. Siguro pag peak season, binubuksan nila. Tapos dito, may maliit cam view dito. So yan, katulad doon sa kabila, may maliit cam view. Pwede makita doon sa mga nangyayari sa labas, sa baba. Ayun. Yan. So yan, dati bata pa lang kami, dito na kami naliligo, eh. Tapos ito, may akyatan dito, parang maliit na park lang. Nakakakyat pa kami dito dati nung wala pa dito kasi manukan pa nga. Pasyal-pasyal lang. Tapos nito, nagulat na lang ako nitong huli kong punta. Ewan ko lang kung napanood nyo yung vlog natin na tayo ay nag-team building dito. So sinubukan ko umakyat dyan at tinignan ko nga kung anong meron dito. Ayun pala ay campsite na. Ayun, ngayon lang tayo nakapunta. Ayun, lababo. Ngayon lang tayo nakapunta at napakaganda naman ng setup dito. Ang ganda ng lugar din. Time check natin ay 10:40 na. So, hindi ko alam kung matutulog pa ba tayo o magpupuyat. Pero okay lang naman kasi wala naman masyadong gagawin bukas. Bahala na, no? So, yun. At sila Prince nga pala. Ayun, saka yung kapatid ni Eliza, si Beng, ay umalis na.
at hindi naman pwede pa si baby nila din at maginaw. Maganda sana kung merong matutulugan na kotse naman, kotse naman nila pwede matulugan. Hindi pa lang ready, gawa na masyado pang bata yung ano, masyado pang baby. So pag laki-laki na saka na sila sasama. So yan, ang ulam nga pala natin ngayon ay adobo, no? Yung niluto ni Elisa kanina nalaglag pa sa loob, nalaglag pa. Pwede pa yun. Tayo na may Boy Scout. Ano na lang namin, niremedyohan. Tapos medyo napadami naman yung lagay ni Elisa ng kanin. Medyo nahilaw-hilaw siya kasi maliit lang yung saingan. Pero naremedyohan pa rin natin. Magaling tayo niya sa remedyo na yan. Tanggalin natin to, babara to sa CR. Saan na? Ano, yan. So yan, ayos naman dito. Medyo tahimik din. Kasi medyo malayo naman yung pinaka-resort sa baba. Yung lango yan. Bahala na bukas guys kung mapapakita ko sa inyo. Subukan kong pakita agahan kung gising bukas o baka hindi na tayo matulog para mapakita ko sa inyo yung kabuuan ng lugar sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Boyeng, ano? Pero mga taga San Pablo, wala eh. Matik yan, kilalang kilala nila itong Boyeng na ito. Kasi halos hindi ka taga San Pablo pagka hindi ka pa nakakaligo sa Boyeng eh. Yung bata ako, lagi kami nandito din sa Boyeng. Tapos yan, ayos naman. Medyo kakaunti ang tao ngayon kasi weekdays. Hindi ko lang alam pagka weekends, no, kung maraming tao. Ang the best na spot dito, sasabihin ko sa inyo, ay doon sa taas, malakas sa signal. Doon sa banda roon, mataas dito. Diyan, malakas sa signal dyan sa banda dyan, ano. Ayos na ayos, nag 5G daw ang signal. Saka okay naman, malakas ang signal dito in fairness ha. Malakas ang signal. No, ang signal ko 4G. Nakakapag-upload pa ako sa Facebook ng mga short videos. Ganyan. Tapos yan, okay naman yung mga tao. Mabait naman sila. Saka kung halimbawa may request ka na allowed naman o pwede naman sa dito sa resort is ayan, pagbibigyan naman syempre. Tapos yan, mas maganda kung masusubukan nyo dito kasi syempre bago pa yung lugar, fresh na fresh pa yung mga gamit, yung mga CR, ganyan, fresh na fresh pa yung mga ano nila, mga amenities nila dito. Kaya masisigurado mong halos lahat gumagana syempre. Yan. So maganda rin yung ano ng lupa dito sa mga campers. Maganda siyang pag-anuhan ng pegs. Madamo siya, ganyan, hindi siya kumbaga putikan. Ewan ko lang pag tag-ulan siguro. Syempre pag tag-ulan matik na naman yan eh. Tapos yan siguro maya ano na rin tayo naman, ano, tulog na lang din tayo. Abangan nyo sa dulo ng video, doon ko papakita yung mga prices natin dito ha. Hindi ko kagad sasabihin kasi baka mamaya i-skip nyo, ano nyo na kagad eh. Hindi nyo na panoorin ng buo eh. Panoorin nyo ng buo yung mga video natin guys. Para naman syempre sipagin naman ang inyong Kuya Rad lalo mag-upload at pumunta sa iba't ibang lugar. Para syempre magkaka-idea kayo. Diba? Pagpunta nyo alam nyo na. Alam nyo na, diba? Tapos napansin ko parang wala masyadong aso dito, no? Mga hayop, wala masyado. Tapos nga pala guys, ang maganda dito, meron talagang nakabantay dito sa campsite na isang tao. Tapos maganda sa kanya, kung halimbawa may mga kailangan kayo o may problema o may gusto kayong itanong, nakaano lang daw siya. 24 hours siya dyan nakabantay. Siya yung pinaka, kumbaga sa ano lifeguard. Ano ba, may gulo o ano man, o may request kayo na gusto nyong itanong kung pwede, tanong nyo. Nandiyan lang naman si Kuya Jamil. Yan. Shoutout nga pala kay Ray, yung kanina nag-tour sa atin dyan sa kasitas nila, no? So nakakatuwa kasi pinagbigyan tayo na ipakita kahit siya paalis na. Sadyang napakabait, no? Shout out kay Ray sa Kuya Jamil Wandal. Kaya pala may iwan yung pangalan niya dito, code name niya kasi dalawa silang Jamil, para hindi siguro magkalituan sa pagraradyo. Siyempre may mga radyo sila para hindi na kailangan maglapitan, madali ng makikilala sa pangalan.
So what's up mga Rads? So time check natin ay 1:37. So good morning na pala. So yan, tapos naman tayong tapos na pa tayo kumain din, hugas ng pinggan. Kasi nakaupo na lang tayo doon, nakatambay-tambay. Sinasamahan lang din natin sila Byron kasi may mga work pa din sila. Upo-upo lang muna tayo doon hanggat kaya ng ating pusot ng dami, no? Hanggat ito tayo talagang antok na antok. Tapos yun ito, kita nyo yung ang ganda ng nila, tarp. Actually siya, parang canopy tent. Canopy siya na meron siyang dito sa may side. Nakakita nyo yung gitnang parte, parang shade siya na parang tunnel. Tapos itong pinakadulo na to, ito naman yung pinaka pwede mong lagyan ng, actually parang siya yung pinaka tent. Yung isa canopy, then parang tunnel, then tent dito sa pinakadulo. So ay yung pinaka tent niya, yung ka pwede maglagay ng ihigan mo. Tapos meron siyang parang harang na parang hindi ka pasukin na insekto, ganyan. So meron diyang kama. So ang mangyayaring setup natin sila Byron daw pala dun sa kotse. Sila Byron, mangyayari kami ang dito sa kanilang nabiling mountain hiker na canopy tent. So ang mangyayari, tayo pa yung makakabinyag dito sa bagong bilhin nila. Ewan ko kung nagamit na nila to, pero pagkakalam ko hindi pa. So ayan, ayun ang mangyayari. Setup nila sa kotse, yata sila matutulog ngayon. Si Topo naman sa labas, may dala silang tulugan ni Nesty. Ang problema, parang ayaw higa ni Nesty. Si Topo tuwan-tuwa, sarap na higa niya doon kanina. So yan, yung bali ngayon ay date na ngayon. Ay, hindi ko pala dala cellphone ko, nasa lamesa. So yan guys, kita-kits na lang maya-maya, no? Kung maya-maya tutulog na rin naman kami. So kung man, kung maaga ako magising, susubukan ko ipakita sa inyo to ng maliwanag pag umaga. Pero dun sa taas ating hindi ko na may papakita sa inyo kasi nakakahiya na naman kina kuya, kasi pinagbigyan na tayo kanina na makita yung side na yun. Wala naman kasi nakarent dun, kaya walang nakabantay. So syempre next time na lang siguro pagka may time ulit. Pero ito naman yun, napakita ko naman sa inyo yung buong lugar. Sana nakita sa camera kahit medyo gabi na. Pero doon sa taas, sa tingin ko nakita nyo kasi binuksan naman nila kuya yung ilaw. Tapos yan, maganda dito, marami siyang CR. Saka sa bawat halos station or bawat kantuhan, katulad niya sa dulo doon meron, dito sa dulo dito meron, doon sa taas meron din. Yan ang maganda. Kasi na-experience natin doon sa, based on our experience sa mga past na campsite na punta natin, medyo minsan iisa yung CR or kaya naman mahina ang tubig. O kaya naman medyo hindi pa masyadong gawa, parang medyo hindi pa masyadong maayos. So dito talagang maayos yung CR, malakas ang tubig, may bidet, may flush yung CR, may shower, may gripo, may tabo, nasa dyan lahat, kompleto na. May mga sabitan din, kompleto yan. Kaya yun ang maganda dito. So dito naman sa lutuan, pakita ko rin sa inyo kanina, maganda yung kanilang ihawan, sementado, may tiles, may bubong. Lababo, same din, malakas din ang tubig. Tapos ang maganda dito, although medyo slope yung parte ng mga lupa ditong iba, pero maraming side dito na flat. Saka maganda dito, strict sila pagdating sa sa sakop nung pinaka kasitas ang tawag nila, sa parang mga kubo. So sa bawat kasitas meron ng allotted area na bawal mong pagtayuan ng tent, kasi ayun yung parang pinaka area niya sakop nung kasitas. Na halimbawa may nag-arkila dito 1 na 5, so yung harap kanila yun. So yun ang kagandahan sa kanya. Tapos yun, okay naman ang mga tao dito, mababait naman silang kausap, mababait sila mag-accommodate ng customer ng mga campers, ganyan, customer tuloy, no? Tapos yan, siguro dito ko na lang din na i-end muna. So bukas, may video pa naman tayo bukas. Dire-diretso tuloy. Kung makikita nyo pa naman ako bukas dito, subukan kong ipakita nga sa inyo na maliwanag. Pero yan, good night na mga Rads. At dito na rin tayo sa parting ito magtatapos para sa ngayon, sa gabing ito, sa umagang ito pala, kasi umaga na. So yan, peace out at kita-kits na lang bukas. Ilagay ko rin pala dito yung complete address nitong resort, sa mga, para sa mga
viewers or sa mga subscribers, followers ko na hindi alam yung pinaka-address nito. Pero dito sa mga taga Laguna, San Pablo, matikir alam na nila yan. Para ilalagay ko rin dito yung full details. Dito na lang full details para at least meron kayong idea. Saka syempre sa dulo ng video na to, ilalagay natin yung mga prices, saka price range sa resort. Syempre, night, day, children o adult, saka yung 10 pitching, mga presyo ng mga kasitas nila. Ilalagay natin sa dulo ng video na to para at least meron kayong idea pag pupunta kayo dito, no? So, ayun lang at see you tomorrow. So, what's up mga Rads? Dito tayo pala sa sasakyan matutulog. Ayan na. Binuksan na lang itong bintana. Tapos may net siya para hindi pumasok yung mga insekto. Ayan, saka magkabila. Tapos, ayun pala, nilagyan ng kutsyon. So, sa tingin ko kasi naman ako, abot naman ako dito kasi ako. So, yan. Sila Jewel din sa kasi may calls pa si Byron. Tamang-tama ang pupo niya doon. Mas malapit ang pupwesto at pagtulog. Diretso na doon sa higaan. Tapos yan, ipo talaga. Gulat ako. Kita-kits na lang tomorrow. A few moments later. So yun, what's up mga Rads? So good morning. So time check natin ay 7:28 na ng umaga. So yan sila Elisa ay unti-unti na nag-iimis doon ano. So ayos naman, maganda ang tulog natin dito. Medyo tahimik na nung nag-uwian na yung mga nandun sa kabilang cottage ano. At sila ay masayang nagkukwentuhan kagabi. So yun, medyo tahimik naman at kakaunti lang kami dito. Siguro 3 grupo lang kami. Nasa taas na yon. Yung andito sa kabila at sa kami. So yan, maganda naman ang natin dito. Tool experience natin. So yan, bigyan natin ng rating itong Boying's Resort Campsite. O ganun ba tawag? Boying's Campsite ba? So yan, pagdating sa sa customer service, mababait naman yung mga tao dito based on my experience guys mababait ang mga tao dito at very accommodating. Pwede ko silang bigyan dito na siguro mga 9 out of 10 pagdating sa customer service. Tapos in terms of amenities naman, mga CR, lababo, ilaw, at dito tubig, kusina, ihawan. Medyo maganda yung nila dito, maganda yung mga amenities nila, kompleto, malinis at functioning kumbaga. So pwede ko silang bigyan dito na siguro mga 9.5 out of 10. Tapos pagdating naman sa mismong lugar, yung pinakaganda ng place, kung recommendable ba, ganyan, presentable. Maganda talaga dito guys, lalo doon sa taas. So nakita niyo naman kagabi, sa tingin ko kita niyo naman yun. So kasi maliwanag, maganda kasi mabait nga sila sir. Binuksan nila yung ilaw para makita natin So pagdating sa lugar, maganda yung lugar. Sana abutan natin na hindi kasi umulan kagabi. So hindi ko lang alam kung sa ibang panahon or sa ibang araw kung anong dito. Pero maayos, siya, mga 9 out of 10 din. Yung sa overall naman kung recommendable ba to. Overall, since bago pa kasi siya so talagang maganda pa. 9.5 out of 10 ang pwede nating ibigay na dito na ratings. Tapos magaganda pa yung mga kubo. Then pagdating sa pricing, medyo mura lang din yung kanilang mga pricing pagdating dito sa lugar yan, katulad yan. Basta papakita ko sa inyo mamaya pagkatapos ng video na to para magkaroon kayo ng idea pag pupunta kayo dito. Bibigyan ko kayo ng price list para hindi na kayo mahirapan pagtatanong at makapag-inquire kayo. So pwede nyo itama sa budget nyo
Sa maganda dito, pet friendly siya. Walang additional charge pag kami kasama kang pet. So usually sa iba kasi talagang may charge pa sila. Tapos yan, pwede dito mga bata, oh. May mga palaruan sila ng bata. Tapos yung meron pang ano doon, may siso. Kung nakikita niyo, may siso. May swing. Tapos para meron pa silang pang physical activities dito na yun. Parang may net pa. Yan. Yan. Tapos maganda pa dito, syempre. Medyo talagang nature siya. Mayroon pa siyang farm doon na maliit. Oh. Ewan ko lang kasi may nakalagay na off limit, so hindi tayo pupunta. Tingnan natin sa camera. So pakita ko sa inyo dito. Hanggang dito lang tayo sa ano. Meron siyang mga ducks. So yan. Tapos meron nga siyang Chinese silky, tapos para mga pabo na maliliit pa. Yan. Ito yung pinaka parang children's area. Check lang, dito lang na tayo sa ano, malapit. Bawal lumapit din. Tapos may mga gansa din. Saka tas yan, yun ang maririnig nyo, parang pagka lumalapit ng tao, naingay sila, so lalayo tayo. Ayun lang yung maririnig, yung mga huni-huni nila. Tapos nakita nyo naman yung mga kagabi, magaganda pa rin yung mga facilities nila dito. Tapos yan, ito na yung buong area. Diba? Tapos ang ganda dito kasi maabutan mo ng maganda yung may magandang anggulo yung sunrise doon, meron ding magandang anggulo yung sunset dito sa kabila. So ayan. Oh, 'di ba? Vitamin D. So, yan, ito yung pinaka campsite sa likod natin. Pakita ko sa yan, nasa likod na natin. Ito, ayan. Ang pinaka campsite to. 'Di ba? Astig. So yan mga Rads, tayo naman ay wala na masyadong paggagawin ngayon at tayo ay papasin na. Mag-iimis na rin ng mga gamit, nag-iimis na siya, so tutulong tayo syempre. Wala naman tayo pa video lang dito, no? So yan, at dito ko na lang din tatapusin ang video na to guys. Kung nandito ka pa rin sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy ka sa pinakita ko sa inyo at nagkaroon ka ng bagong idea kung saan pwede maligo. And so guys, syempre bago ko tapusin ang video pala, pakita ko rin pala sa inyo yung itong resort sa baba. Yung pero yan, sasama natin yung price list nitong pinaka swimming pool resort dito sa baba. Sa end ng video natin, lalagyan natin yung price list dyan, ano. So ito yung ano nyan, lalarin nyo. Pero hindi naman ganun hindi naman siya ganun katarik. Kaya ng motor, kaya ng sasakyan. So yan. Tapos dito may mga kubo pa dito. Ito bukod yata to dito. Ito ay para sa resort talaga. Tapos meron din silang mga rooms dyan. So yung mga sementado na rooms talaga. Parang apartel. Matawag doon, ganun ba yan? Apartel, ganyan. Motel or ano. So yan, motorist hotel. Tapos dito, kompleto din. Napakatagal na ng lugar na to guys. Batang bata pa ako, Boeing resort na to. So expect mo yung mga ano dito, mga upuan ganyan, medyo parang itsura niya matagal na talaga. So yan, may toilet, syempre maraming toilet, may mga lababo din. Tapos yan, malawak ang parking, so maraming puno. Tapos nandun may lababo, may CR, ayun ang entrance naman nandun. May tindahan din dito, so hindi lang natin alam kung hanggang anong oras yan. Tapos may video okay din dito kung gusto nyo. Pwede kayo mag video okay. Tapos ito ay pang bata yata to. So ito nagsasara pala yung swimming pool na to. Yung pool na to. Ito pang bata. Ito nga pang bata nga ito, maliit lang siya. Ito, 4 feet. So yan. Pwede rin palang umorder ng mga pagkain din. Ito 4 feet yan. Nagsasara siya. This pool will close at 11 PM. So yan, nagsasara pala yung pool para sa mga bata. Tapos yung mga ano dito, yung mga tent cottages naman ay nakapangalan sa 7 Lakes ng San Pablo. Yan. Meron ditong I Love Boeing Resort. So merong cottage sila na ang pangalan Sampaloc, may Palakpakin, Pandinyambo.
So yan. Tapos medyo nag-improve na rin tong ano dito, yung pinaka ano ng lugar, parang ano siya, lalong luminis. Oh. Isipin nyo, napakatagal na nito, almost 30 years lampas na. Tapos ito yung pinaka-pool nila na sobrang lamig ng tubig kasi running water to eh. Pagkakaalam ko sa ano to, saan ba nang gagaling to? Sa may Banahaw pa nang gagaling ang tubig na yan. Oh. So yan. Sobrang linaw ng tubig, running water sa dire-diretso lang. Ito pang matanda, 4 feet, pero may 5 feet ang lalim. Tapos yan, ito pa yung mga ano, ito yung itsura nung parang sa campsite. Pag-iingatan ng tsinelas. Itsura pa lang ng tinatapakan natin, halataan yung luma na. Sobrang lamig ng tubig na yan, sobrang linaw. So ang ginagawa pala nila, every morning yata, winawash out nila lahat ng tubig, tinatanggal, tapos pinapalitan ng running water syempre. Para mag-ikot lang yung tubig at syempre luminis lalo siya. Ano. So yan, kompleto na dito. Kung halimbawa gusto nyo sa birthday yan, party, maligo. Actually, pag mag-camping kayo dito, pwede rin kayo maligo. Direct kasama na raw yun. Eh, nakagandahan sa kanya. All-in-one na. Oh, di ba? So, lahat ng hahanapin nyo, lalo ngayon summer, is pwede na dito. Kung gusto mo mag-camping sa gabi, pasok ka doon. Ayun na yung gawin mo. Yung ano ko na ng campsite doon, 150 lang eh. Pero yung full price, iyan ako mamaya sa baba. 150 lang yung, pero yung sa tent pitching, 150 lang sila. Tapos 24 hours sila dito. Kahit alas 12 ka mag-check-in, pwede. Yan, ito yung pinaka-entrance. Yan, yung reception area. So bago pumasok, magbabayad muna kayo. Tapos ito naman yung video okay. Sa video okay dito, sa pinaka-resort, kahit magdamag daw yan, pwede. Siyempre, wala naman masyadong katabi dito. Kahit medyo mag-ingay ka, wala magrereklamo. Tapos ito naman yung mga rooms nila. So yung mga air-conditioned rooms nila dyan. So lalagay pa rin natin yan. Habangan nyo yung presyo sa katapusan ng video. Makikita nyo pa rin yan. Meron silang tatlong rooms. Ewan ko lang kung meron pang iba. Pero ito lang nga tayong rooms nila, 3. Tapos meron silang ihawan dito na part. May lababo. Yan, may kubo pa dito. Kubo 3. Ito naman pang babae. Doon ang panlalaki. Magkahiwala yan. Tapos dati inakit lang natin yan. Kasi manukan nga yan sa likod. Ngayon ay campsite na. Ito, picture pa tayo dito sa well na to. Ay, doon kami nagpipicture dati. I love Boying Resort na sign. Sobrang lawak na dito. Campsite. Makikita nyo naman kung saan yung campsite. Saka kami magtutur sa inyo. Kaya saka ang kagandahan pala nun. Nasabi ko na yata kagabi. Yung may doon sa campsite, meron talagang bantay na pwede nyo kausapin o tanungin sa mga gusto nyo, sa mga concerns nyo. So ito yung parang sketch ng lugar. Sa swimming pool, emergency assembly point. So in case na may mga lindol o calamity siguro yan. Makikita nyo dito. Ayun na yun. Ito naman sa campsite. Campsite, bonfire. Sa bonfire nga pala yun, nabanggit ko na rin yata kagabi. Every 9 PM is libre naman daw yung bonfire. So yan, ang kagandahan sa kanya. So ewan ko lang kung gusto nyo pag magpapadagdag kayo. Pag naubos na yung bonfire, kung may additional bayad. Pero siguro may additional yan, expected nyo na, syempre. Pero no worries naman kasi may libre na eh. Tapos ito yung pataso. Pagka ganito makikita mong view sa pataas, malinis siya, well-maintained talaga. Tabas, anda mo, may mga halaman. Parang hindi kita tama rin umakyat eh. Ang ganda kasi ng lakaran, ang ganda ng ano niya. Simple lang, pero maganda sa mata. Yan ang gusto ko sabihin. So yan mga Rads, time check natin ay 7:41. Tayo ay mag-i-aims pa ng mga gamit doon. Dito ko na lang din tatapusin ang video na to. At kung nandito ka pa rin sa part ng video na to at nanonood, sana ay nag-enjoy ka sa naipakita ko sa inyo, no? At least nagkaroon kayo ng bagong idea sa campsite na to kasi bago lang siya na pwede nyo mapuntahan. Yan, hapo tayo So yan, huwag nyo lang din kalimutan mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa ating YouTube channel at comment, mag-iwan ka na rin ng comment sa comment section. Support nyo lang ang Kuya Rad TV natin. Yan, dito na tatapusin ang video. See you na lang sa next episode ng ating camping adventure. Peace out.